Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ace of Cups. Ayusin ko lang tong ilaw. Ace of Cups, Ten of Wands, eto 3 of Swords. Ano to? Ace of Cups natin, Emperor, saan ba malagay ito dito ng ano? Queen of Cups. Dalawa yung tao di energy na lang. Ito sana gagawin kong tao. Kaya lang nagdalawa. Di walang tao. Energy to. Kasi nga, dumoble yung tao. Kaya, lahat sila ay energy. Ano yun? Ace of Cups, the Emperor, Wheel of Fortune, Queen of Cups. So, ang dating sa akin, yung Ace of Cups natin, teka, nalilito rin ako Wheel of Fortune, nandito naman tong Wheel of Fortune. Kung bagay kong negative to may Wheel of Fortune. Teka lang. Tas Queen of Cups. Maganda kung dagdagan ko na lang ang ibang deck. Kasi nalilito rin ako kung maintindihan. Parang wala akong direksyon. Hindi ko masabi kung ano ba yan. Relationship, reading ba yun? Career, friendship, kapitbahay, magulang, kadugo, o ano ba yan? At least dito kakaroon na tayo ng somewhat details kung tungkol saan ba itong relasyon, itong reading na to. Pero more like relationship. Kasi Ace of Cups yun, ang dating sa akin, hiwalay na sila Bakit naghiwalay? Nag-cheat yung lalaki. Ngayon, nagkaroon ng realization dito yung lalaki na ituwid ang kanyang pagkakamali.
Kaya magbabalik siya. Kasi nga, ma-realize niya, mahal niya pa yung partner niya. So, nagmukha na tong separation reading. Okay? So, ngayon may idea na tayo. Ang ugat ng separation ay cheating. Ayun, no? Pero more like, lalaki yung nag-cheat. Karoon siya ng third party. Ayun. May 10 of wands tayo. Oh. Bibigay ng clue sa atin. May someone na nahihirapan. Okay. Sa sitwasyon na to. Ano nga kaya yun? Ano tong 10 of wands? Marami kasing meaning. Tingnan natin. Chariot. 10 of wands, chariot. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. So again, magbabalik yung ex-partner. Lalaki. Pwedeng lalaking tao or babae kung extrovert. Yung ex. Okay? So ang bida natin ay Aries, diba? Ngayon yung 10 of wands. Kung sakaling magbalik siya, may hirapan yung Aries. Doon napapasok yung 10 of wands na mahirapan siya magdesisyon. Kasi ito transformation, 'di ba? Change. Eh 'di ba nga hiwalay na sila. So ito naman success, victory. Ang dating sa akin, nahihirapan siya magdesisyon kung pababalikin niya pa ba sa buhay niya tong magbabalik na ex. Kasi nga, syempre, mahirap yung pinagdaanan nilang dalawa at nagkaroon nga ng cheating. Hindi siya madaling i-overcome dahil nasira ang trust nagkaroon ng trust issues. So pag ganun, wala ka ng tiwala sa tao, paano ka pa makakapag-decide, 'di ba? Kung pababalikin mo yung tao kasi nga although mahal mo pa kung sakali man, kaya lang nga wala ka ng tiwala in a way na lagi kang nagwo-worry kung uulit ba siya sa masama niyang ginagawa dati na, yun nga, karoon siya ng iba na para bang lagi kang nagda-doubt kung totoo ba yung intention niya. Kaya yun, dun papasok yung 10 of wands na nahirapan siya. Nahirapan yung Aries magdesisyon kung pababalikin niya pa ba. Kasi pag-change to di ba? Hiwalay na sila. Pag-change na maging sila ulit. Kasi nga ito'y success. So kung bibigyan niya ba ng chance, ganun. Parang nahihirapan siya magdesisyon. So again, malaki ang chance na magbabalik ang ex ng Aries na cheater. Okay? Specific yung detalye. Partner ng Aries na cheater yung magbabalik. Okay? Ngayon, Three of Swords to kaya to maganda ba yan? Kaya lang wala na akong ipo-positive dito basta Three of Swords wala akong maisip na positive. Depende lang siguro kung gaganon siya. Kaya lang din mo magbabasa ng baliktad. Diba? Pag ganon, di forgiveness. Or pag move on sa nakaraan. Ito kasi,
kahit tag dito, nakatayo siya eh, mahirap siya gawan ng meaning na positive, unlike yung ibang cards na kahit positive siya ay nagagawan ko ng, kahit negative yung card, nagagawan ko siya ng positive meaning kahit nakatayo. Okay, dito kasi yan, 3 of tingnan natin kung ano maiisip ko base sa lalabas. Dito ako magde-decide sa clarifier card. Well, pag ganito, in pain kasi siya eh. So, pag ganyang in pain at may trust issues, more like, wala pa siyang sagot. Or, di niya kakausapin. Wala siyang reaction, in short. Ganun dating dito sa 3 of swords natin plus 9 of swords. Kasi nga yung 9 of swords nagwo-worry. Yan yung card ng balisa ka, diba? Nagwo-worry. Card ng depression, anxiety, insomnia, headache. Na para bang naubos yung panahon kakaisip. Parang nakulong siya sa mind niya. Hindi siya makaalis. Hindi siya makapag-decision, makapag-take action. Ganun. Ganun yung feeling. So, nagmukha siyang contemplation. Ko-contemplate siya dito. So, in short, yung future outcome natin dito ay contemplation or introspection. So, sa madaling salita, nagmumuni-muni. So, pag ganong nagmumuni-muni, di wala pang sagot. Kasi nga, nag-iisip pa rin siya kung anong i-react niya o isasagot or anong decision niya. Sabagay, di nga madali kasi magdesisyon, 'di ba? Lalo may trust issues at nagkaroon ng cheating, yun kasi yung mahirap matanggap na ipinagpalit sa iba or nagkaroon ng iba, 'di ba? Mahirap ma-overcome or mag-move on sa ganong sitwasyon. Ayan. Love reading to. Pwede rin tong whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Okay? Kasi kung nangyayari na yung reading natin, wala pa ring sagot. Yung Aries sa topic ng reconciliation. Ngayon, kung di pa nangyayari, di ganun lang yung direction. Iisa lang. Wala pang sagot or decision yung Aries sa topic ng reconciliation. Ito yung possible ex-partner ng Aries sa reading na to. Empress, Taurus, Libra, Sagittarius, Virgo. Ngayon, kung hindi man para sa inyo itong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Libra, Pisces. Ayan, gusto pa sa mama nito. Pisces, Scorpio,
Gemini. Anyways, dito na tayo sa susunod na deck. Ibang senaryo. Pwede magdugtong yung kwento kanina, pwede rin hindi. Tingnan natin. Fish. Ay, coffee, no? Parang matamlay ang takbo ng pera sa period na to for some reason, or baka mawalan ng pera, or magastos ang savings, or malaan ang pambayad sa mga babayarin sa luho. So again, baka mawalan ng pera, ma-misplace, manakawan, or naipambayad sa luho ang perang pambayad sa mga babayarin. Kasi yung pangit ng combination, fish ito pera to abundance nakalagay naman o sabihin natin sales, mahina sales, bankruptcy, wag naman, pero kasi coffin to ending, file ng bankruptcy. Ito, business, finances, commerce, gain, wealth, abundance. O ito, ending, loss, sadness, depression, illness, transformation. Pero sabihin natin nangyayari na to, dun siya magiging positive. Kung nangyayari na nagkakaroon na ng problem sa pera, di dun siya may change. Okay? In a good way. So kung nangyayari na nga na problemado sa pera, di magkakapera. Mababago in a good way na, sabi ko kanina. So, from loss, magiging gain. Ta-transform sa gain. Diba? From money loss, naging money gain. Kung mahina sales in the past or nowadays, di may improvement. So again, yung mga negativity kanina magiging positive kung nangyayari na. Pero kung di pa nangyayari, di doon siya negative. Ano to? Woman Tower. So may babae tayo. So yung babae natin, sabihin natin connected to dun sa reading natin kanina, kasi kung connected sila, maglalagay kasi siya ng boundary yung babae dun sa ex-partner niya. Sabihin natin bida ay babae, example lang, kasi yung gender natin ay fluid, di ba? Kung lalaki, pwedeng kung masculine energy, di lalaking tao, or babae kung extrovert. Ngayon, kung feminine energy, pwedeng babaeng tao, or lalaki kung introvert. So, ganun na nga lang. Sabihin natin yung feminine energy, maglalagay siya ng invisible wall. Kasi ito ay card din ng protection Tower. Kasi nakikita niya agad kapag may enemy. Sa Torre kasi siya, isa siya sa defense, line of defense. Kapag may enemy. So, naglalagay siya ng boundary. Sa nanganggana ng teritoryo, ganyan. So, again, yung feminine energy natin, kung connected dun sa reading kanina, siya yung naka-defense mode. Okay?
Ano pa ba? Mataas yung standards niya. Whether connected to dun sa reading kanina or mag-stand alone siya. In a way na hindi connected. May feminine energy na pa-prioritize niya ang sarili niya. Or kakaroon siya ng high standards. Or may pagka-strict. Magiging ganyan siya sa period na to. Or strong. Ito ang huli. Huli sa deck na to, pero may isa pa tayong deck. Parang ito lang din yung kanina. Pera rin kasi ito eh. Pero ito mas maliit. Yung pera dito, ito malaki. Sabihin natin ito na yung hardship na sinasabi ko dito. Na yun nga, umuulit-ulit lang na malaki ang emphasis pag umuulit na kung sakaling nangyayari na to na may problema sa pera ang iba sa inyo, magiging sila ng money. Okay, whether big o small, basta mahalaga nagkapera kasi nga pera to. Pera rin to. Yun nga lang nagkaiba lang sa amount. Ito sabihin natin daan, ito libo. Sagad na yung daan. Ito libo. Mababa na 1,000. O baka may magbabayad ng utang sa iba sa inyo, 'di ba? Pwede rin, no? O may magbabayad na ng upa, kung may boarding house or apartment. Or manalo sa some form of gambling. May gambling doon. Sabihin natin may nakaaway dito. So dito magkakabati sila. Sabihin natin for some reason may mga nakaschedule na planong hindi natuloy in the past. Matutuloy na this time. Let's say may something na na-stuck or naging stagnant yung energy. Eto may ano na progress. Let's say may blocking na nangyari, blocking, no contact. Ano pa ba? May someone na ano yun? Emotionally unavailable. Ito. For some reason, biglang mag-transform yung energy ng someone na hindi nyo na nakakausap or biglang nag-iba ugali. Mag-transform siya in a way na all of a sudden bigla siya magiging communicative. Kasi nga, ito ay card ng happiness. Ay, no, small happiness. Hope, chance, opportunity, gambling, luck. Eh di, sabihin natin minamalas in the past or recently. Eto, suswertehin naman. Don't worry. Ngayon, dito naman tayo sa huling deck na sinasabi ko. General advice na to sa period na to. Kukuha lang ko ng 3 card. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Dali lang na maintindihin to dahil basic English lang. At hindi ko na siya i-zoom in dahil malaki naman yung letters kaya madaling mabasa. Sabi nito, let go of perfection. It's good enough and so are you. Eto, make
some time for friends. At ang uli, it's okay to go after what you want. It might just want you to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.